Nasunog ang mahigit 100 bahay sa Barangay 739 sa Malate, Maynila kanina madaling araw. May unang balita live. Si EJ Gomez. EJ. Ivan, kakulangan sa supply ng tubig ang isa sa mga naging hamon sa mga bumbero sa pag-apula ng apoy dito sa Barangay 739. At karamihan sa mga bahay na natupok ay gawa sa light materials. Sobrang laki po ng sunog ngayon dito. Buti yung hangin Dito tayo ngayon. Nagangalit na apoy ang gumising sa mga taga-barangay 739 Malate, Maynila pasado alauna ng madaling araw kanina. Bumagsak na oh. Yan na. Ina. Bumagsak dun. Sa gitna ng pagliyab, bumagsak ang isang bahay. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na tumupok sa mahigit 100 bahay ayon sa barangay. Dahil sa light materials yung akin mga kabarangay, mabilis siyang tinupok ng apoy. Nasa 100 mahigit yung mga bahay o nasunog. Sa akin likuran, 4 na palapag yan, maraming kwarto yan. Nasa mahigit 70 ang truck ng mga bombero na rumisponde. Kinailangang umakyat ng mga bombero sa mga bubong para apulahin ang apoy. Ilang residente naman ang nagtulong-tulong para mag-igib ng tubig mula sa creek, pandagdag sa supply ng mga bombero. Kabilang sa mga nasunugan ang pamilya ni Rosalina na wala raw ng isalbang gamit. Second floor kami. Tapos pagbaba namin, nakita na lang namin yung sa may bubong umaapoy na rin. Ang laki ho talaga eh. Naglalagablab yung apoy. Buhay lang ang naisalba. Si Princess naman, inilikas ang kanilang mga anak. Paglabas ko, nandito na yung apoy. Tapos inuna ko na rin pong palabasin yung mga bata. Masyado na talagang malaki, nakakataranta na po talaga. Bumiyahe naman mula pa sa Makati City si Rene para respondihan ang kanyang naiwang pamilya. Tanging mga alagang aso lang daw nila ang kanilang naisalba. Nasa trabaho po ako, naka-duty. Tapos sinawagan lang na ako ng asawa ko na sabi malapit na sa amin yung sunog. Kaya tumakbo kaagad ako dito. Sobrang stress kasi kakabahan ka talaga dahil wala. Tapos wala pang nadala na kahit ano. Sa 4 na palapag na paupahang bahay umano nagsimula ang apoy. Sinunog daw yung bahay ko ng tenant ko. Hindi ko nga alam kung anong dahilan. Nag-aaway daw tapos maya-maya pagtapos ng galabugan, biglang nagliyab na yung bahay ko. Hindi ko na alam kung asan Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Gayon din ang pinsalang dulot nito. Medyo nahihirapan lang kami sa supply kasi malayo yung ibang fire hydrants. Din yung ibang hydrant na aming na-identify, medyo mahina nga lang po yung pasok ng tubig. Kaya mas marami yung nababawa sa truck kaysa pumapasok sa truck. Ivan, yung nakikita natin ngayon, yan yung ilan sa mga bahay na natupok ng apoy. May usok pa ngayon na sinusubukang apulahin ng ilang mga residente at fire volunteers. At dito naman sa bandang baba, ito yung creek na pinag-igiban ng ilang residente sa pagtulong nila sa mga bombero nung inaapulan nila yung apoy kanina. At ayon doon sa mga nakausap nating first responder, isang lalaki yung nirespondihan nila, residente yan, matapos siyang mahirapang huminga sa kapal ng usok. Pero wala namang naitalang nasawi ayon sa BFP. At yan, ang unang balita mula po rito sa Maynila. EJ Gomez, GMA News.